Mabuhay mga kapiso! Welcome sa ating channel na Pinoy Piso Tips, kung saan tayo ay sabay-sabay matututo kung paano palaguin ang ating mga ipon at abutin ang financial freedom. Kung ikaw ay bago dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga pinakabagong tips at strategies. Ngayon, tatalakayin natin ang 10 mahalagang ugali para makamit ang financial freedom na sinamahan ko pa ng mga praktikal na halimbawa at ilustrasyon para mas madali ninyong maisakatuparan. Tara na at simulan ang paglalakbay patungo sa mas magandang financial future. Number 1. Magtakda ng mga layunin. Isipin mo na lang, gusto mong magretiro na may sapat na ipon para hindi na magtrabaho. Halimbawa, layunin mong mag-ipon ng 5 million pesos sa edad na 50 years old. Upang ito'y maging realidad, kailangan mong maglaan ng halaga buwan-buwan na i-invest mo sa stock market o mutual funds. Kumuha ng financial planning tools gaya ng personal capital o YNAB para matulungan kang manatili sa landas patungo sa iyong mga pangarap. Number 2. Gumawa ng budget. Para hindi ka mawala ng kontrol sa iyong pinaghirapang pera, mahalaga ang pagkakaroon ng budget. Halimbawa, gamit ang 50-30-20 rule. Kung ikaw ay kumikita ng 30,000 kada buwan, 15,000 pesos ang dapat mapunta sa mga pangangailangan, 9,000 pesos sa mga gastusin, at 6,000 pesos sa pag-iipon o pag-i-invest. Maaari kang gumamit ng apps tulad ng Money Manager para epektibong mabantayan ang iyong cash flow. Number 3. Mag-ipon ng emergency fund. Sa mundo na puno ng di inaasahang pangyayari, mahalaga ang pagkakaroon ng emergency fund. Ito ang magiging safety net mo kung sakaling magkaroon ng medical emergencies o mawalan ka ng trabaho. Ang goal ay mag-ipon ng sapat na pera na katumbas ng 6 na buwan ng iyong regular na gastos. Halimbawa, kung 20,000 pesos ang iyong monthly expenses, 120,000 ang target mong maipon sa iyong emergency fund. Number 4. Iwasan ang malalaking utang. Minsan, ang utang ay hindi maiiwasan. Pero ang key ay ang pamamahala nito ng maayos. Umiiwas sa pagkuha ng utang na may mataas na interes tulad ng credit card debt. Kung mayroon kang existing na utang, gamitin ang avalanche method, kung saan babayaran mo muna ang may pinakamataas na interest rate. Sa ganitong paraan, mababawasan mo ang total interest na babayaran mo sa mahabang panahon. Number 5. Mag-invest ng regular. Isa sa pinakamabisang paraan para lumago ang iyong pera ay ang pag-i-invest. Halimbawa, kung ikaw ay mag-i-invest ng 3,000 pesos kada buwan sa isang index fund na may average na taunang return na 8%, sa loob ng 30 years, ito ay maaaring lumago hanggang 3.5 million. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng kaalaman sa iba't ibang investment vehicles tulad ng stocks, bonds, real estate at mutual funds para makapili ka ng tamang investments na nababagay sa iyong financial goals at risk tolerance. Number 6. Pag-aralan ang financial literacy. Ang kaalaman sa personal finance ay iyong sandata sa pagkamit ng financial freedom. Mag-invest ng oras sa pagbabasa ng mga libro, panonood ng mga seminar, o pag-follow sa mga finance influencers. Halimbawa, maaari kang magbasa ng mga libro tulad ng The Richest Man in Babylon para sa mga timeless principles
ng pag-iipon o manood ng mga YouTube channels tulad ng Pinoy Piso Tips para sa mga local na konteksto at strategies. Number 7. Mag-diversify ng investments. Sa mundo ng investments, ang diversification ay ang iyong proteksyon laban sa uncertainty. Huwag ilagay ang lahat ng iyong pera sa isang uri ng investment. Halimbawa, imbes na mag-invest ka lang sa real estate, maaari kang maglaan ng investments sa stocks, bonds, at kahit sa mga emerging markets para mabawasan ang risk at mapalago ang iyong returns sa iba't ibang economic conditions. Number 8. Regular na suriin ang iyong financial status. Mahalaga ang regular na pagsusuri ng iyong financial health para matiyak na nasa tamang landas ka patungo sa iyong mga financial goals. Gumamit ng mga tools tulad ng Quicken o Mint para madali mong matrack ang iyong assets at liabilities at makagawa ng mga kinakailangan adjustments sa iyong financial plans. Number 9. Protektahan ang iyong assets. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng tamang insurance para protektahan ang iyong mga assets at financial future. Halimbawa, kung mayroon kang pamilya na umaasa sa iyo, ang life insurance ay makakatulong para sa kanilang financial security sakaling may hindi inaasahang mangyari sa iyo. Gayun din, ang health insurance ay makakapagbigay ng dagdag na seguridad laban sa mataas na gastusin sa kalusugan. At para naman sa ating ikahuling tip, maging mapagpasensya at disiplinado. Ang financial freedom ay hindi nangyayari sa isang iglap. Kinakailangan ng pasensya at matinding disiplina sa paggastos at pag-i-invest. Ituon ang iyong pansin sa long-term goals at huwag padadala sa mga short-term temptations na maaaring makasira sa iyong financial plans. Mga kapiso, ang pag-abot sa financial freedom ay isang marathon, hindi sprint. Kailangan ng tiyaga, disiplina, at tamang mga kagawian para makamit ito. Sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 habits na ating tinalakay, unti-unti mong mapapalapit sa iyong pangarap na financial independence. Huwag kang mawalan ng loob kung may mga pagsubok. Bahagi yan ng journey. Patuloy lang sa pag-aaral, pag-adjust ng iyong mga strategies, at higit sa lahat, sa pagtitiwala sa iyong kakayahan na mapabuti ang iyong financial future. Salamat sa panonood, mga kapiso. Huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-like kung nakatulong ang video na ito sa iyo. Hanggang sa muli, mag-ipon, mag-invest, at mag-enjoy sa buhay. Palaguin natin ang ating mga piso.